Oh, praise God. So, start na po. Yan, so magandang gabi po sa ating lahat. Yan, so salamat po sa ating Diyos. Muli po tayo po ay nagkakasama. Sama-sama po tayong magbuburi sa samba, mananalangin sa ating Panginoon. Amen. So sa gabing ito, i-welcome po lang natin ang presensya ng ating Panginoon. Ituon po natin ang ating puso't kaisipan tayo sa Kanya lamang. Amen. So muli po, mapagpalang gabi sa bawat isa. Tinanihan ko po na tayo tumayo. Sige po, tayo po mag-isip ng mga salitang pasasalamat sa ating Panginoon. Pwede ba natin banggitin yung mga kabutihan ng Diyos sa buhay natin? Hallelujah, oh God, you are so good, you are a great God. Dakila ka kapag ka wala kang katulad, Panginoon. Ika'y kamangha-mangha, hallelujah. Ikaw ay Diyos na mabuti, hindi nagbabago noon, ngayon, kailanman. Makapangyarihang Diyos. Hallelujah, we worship you, God, we praise your holy name. Oh, Lord, we worship you, Lord God. Yes, Lord God, hallelujah. Sige mo, palakpan po natin si Lord. Kaya muli po, mapagpalang gabi po sa bawat isa. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. So, awitan po mo natin ng ating Panginoon. Tayo po umawit ng mga awiting papuring pagsamba sa Kanya. Hallelujah. Sige mo, palakpan po muna natin si Lord. Yung malakas sa malakpak. Thank you so much, oh God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, we worship you. We praise you. Holy name of God. Thank you, Jesus. Hallelujah. So, bigay po natin ang ating mga kamay sa pagsamba sa Kanya. Thank you, God. Hallelujah. Kung aking mamasdan ang kalawakan, hindi mo maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako pinili mo tinalagaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Yes, oh God. Salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan. Hallelujah. Ako may pagsubok man o kalibigan, ako ay may lalapitan. Ikaw ang susang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na binigay sa akin. Salamat, hallelujah, Jesus. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko na ang purihin ka, buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na ang purihin ka, buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Wala
sa piling mo. Oh yes, so Jesus, salamat, salamat po. Salamat, salamat po Jesus sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat po Jesus sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya, ako'y magsasaya, ako'y magsasaya sa piling mo. Yes, God, maraming salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan. Salamat po, Panginoon. Oh, we worship you, Lord. We praise your holy name. Sige po, patuloy po natin sa bahay ng Panginoon. Hayaan po natin siyang patuloy na maparangalan, mapurihan, masamba sa oras na ito. Oh, we worship you, God. We praise your holy name. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, God. Hallelujah. Sige po, malapang natin si Lord. Yung malakas sa malakpak. Thank you, Jesus. Thank you, God. Hallelujah. Okay. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, we worship you, God. Oh, praise your holy name, Jesus. Thank you, Lord. Okay, praise God. Woo. Thank you, Daddy. Hallelujah. Hallelujah. Oh, we praise you, Lord. Thank you, God. Oh, it's one honor the other, God. Praise your name. Hallelujah. Sa mga anak ng Diyos na nanghihina, tunay na mga agila tayo ay lilipad. Di mapapagod ating mga pagpag. Yes, Lord God. Tayo'y magdala ng buhay at sigla ng Diyos na nanghihina. Halika na, humayo na, ipahayag ang lakubay niya. Halika na at magdala, mabigay kalakasan sa presensya niya. Di po panahong di na uso ang mapagsalay. Di po panahon ng pagbabalik loob sa Kanya. Sama-sama na magapoy sa ngalan niya. Ang gawa ng Diablo ay tutupukin niya. Halika na! Halika na! Humayo na!
presensya niya. Oh Lord, we bless you, God. Oh, we worship you, Lord. Patuloy po natin sambahin, papurihan ng ating Panginoon sa kanyang katapatan. Ating po siyang papurihan, pasalamatan. You are so faithful, God. And we just want to honor you, to praise you, to glorify you. You are the God that never changes today, yesterday, and forever. And we just, Lord God, love you so much, Lord. Hallelujah, God. Hallelujah. O Diyos, tunay ang dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapatid. Sa aking puso, sa aking buhay, papuri pagsambay, ialay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatin ka. Yes, O God. Kapatan mo, O Diyos, tunay ang dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aking puso, sa aking buhay, papuri pagsambay, ialay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatin ka. Yes, Lord Jesus, katapakan mo. Yes, O God, tunay nga, Panginoon, tapat ka. Kaya hayaan niyo po yung mga anak ay punihin ka, sambahin ka, Panginoon. Hallelujah, Lord Jesus. Napakabuti mo, Panginoon, hindi ka nagbabago. Hallelujah. O sambahin ka, O Diyos. Purihin ang iyong ngalan, O Lord God. Mapuri pagsambay, ialay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatin ka. Yes, O Jesus. Oh, God. Panginoon,
So Lord, maraming salamat po Panginoon sa iyong kabutihan. Salamat po kahit hindi kami naging tapat na nanatili kang tapat, O God. You are a faithful God. Hallelujah. Sambahin ka, O Diyos. Papurihan ka na tunay na Diyos na nagmamahal sa amin. Kumakalinga. Hallelujah. Hallelujah, God. Patuloy po natin papurihan ng Panginoon. Sambahin natin siya. Oh, you wish you, God. Praise the name, Jesus. Oh, you wish you, God. Hallelujah. Hallelujah. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming dinig, isisigaw sa mundo. Pupurihin ka, O Diyos. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay, ang aming alay ay pagsamba. Kapangyarihan mo'y
panalangin. Panginoon, tapat at hindi nagbabago, dakila sa lahat. Maraming salamat po sa oras na ito na yung pinagkaloob sa amin. Maraming salamat po sa pagkakataon na pinagkaloob niyo po para kami manalangin. Salamat po, O Diyos, sa ikabutihan sa iyong biyaya at habag. Panginoon, muli po kami nagpapakumbaba sa iyo. Humingi ng tawad sa lahat ng aming mga kasalanan. Patawarin niyo po kami. Lahat ng mga bumabagabag sa aming puso't kaisipan, lahat ng hindi tama sa aming puso't kaisipan, Lord, tanggalin niyo po. Hayaan niyo po, Panginoon, na kayo ang siyang maghari. Kayo ang siyang manguna. At sa oras na ito, hayaan niyo po na maging kalugod-lugod po kami sa pagharap po sa inyo. Kami po'y makasalanan at humingi ng tawad, Panginoon, sa lahat ng mga pagkakasala po namin. Kayo, Diyos na mabuti, banal at kalugod-lugod. Hayaan niyo po, Panginoon, na looban niyo po kami ng iyong banal na Espiritu. Tulungan niyo po kami na maunawaan ang iyong mensahe ang nais niyo pong ipahayag sa amin. Hayaan niyo po, Panginoon, na matanggap po namin ang pagkapuspos ng banal na Espiritu. Holy Spirit, we welcome you upon this place. Banal na Espiritu, welcome ka namin, inaanyayahan ka namin sa oras na ito. Mangusap ka, magpahayag ka, at dalangin ko po, Panginoon, kayo po patuloy na maranasan po namin. Hallelujah, O God. Open the heavens, O Lord. Buksan niyo po ang durungawan ng langit at ibuhos po ang rumaragas ang pagpapala. Hayaan niyo po, Panginoon, ang aking mga kapatid at ang bawat isa sa amin ay maging matatag, maging malakas, at patuloy na mapuspos, mapuno ng kagalakan mula sa inyo. Hayaan niyo po, Panginoon, patuloy na matuon ang aming kaisipan, ang aming paningin sa aming Panginoon sa Kristo, na siyang dahilan ng aming pagsamba, na siyang dahilan ng aming pagparito, upang patuloy na isigaw ang kanyang kadakilaan, ang kanyang kabutihan, ang kanyang pagmamahal sa amin. Salamat po, O Diyos. Lord, anuman po ang dalangin po ng bawat isa, alam ko po, dumako po sila dito na may kanya-kanyang mga problema, may mga kanya-kanyang panalangin. Kaya ang dalangin ko po, Panginoon, mangusap ka. Hayaan niyo po, Panginoon, makatagpo namin kayo. Hayaan niyo po, bago matapos ang gawain ito, ibang-iba na kami kaysa sa dati, O God. Kaya salamat po, Lord, kayo na pong bahala, Panginoon. Tinutulog ko pong lahat sa inyo po, Panginoon, yung mga panalangin ng aking mga kapatid, ang panalangin po ng bawat isa. Salamat po, Diyos. Pinupuri ka namin, sinasamba, dinadakila sa matamis na ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen. Sige po, palakpan po natin si Lord. Muli po, mapagbalang kami po sa bawat isa. Sige po, tayo po yung magkakaupo. Salamat po sa ating Panginoon. Magkakasama po tayo muli. Natin ko tayo. Yan. So, sige ba? Sige ba? Tonto na? Inahan na lang natin. Yan. Masyado malakas. Thank you so much. So muli po, once again po, magandang gabi po sa inyo lahat. So ito po si Jade. Isa po, makakasama po na natin lagi siya. I hope and I pray. Yan, makakasama po na. Dapat po last week kasama na natin siya. Yan po, taga Kinamark po, malayo tuloy po. Taga San Fernando, Manpitik, malayo. Yan. So, makakasama po na pa natin konti. Isa ba? Konti pa. Sige ba? Yun. Yan. So, muli po, yan. So, palakpan mo naman natin sa Lord. Welcome po natin si Jay dito sa gawain ng Panginoon, dito sa ang pangalan po ng simbahan po natin dito. Although nasa bahay po tayo ni Nainida, sabi naman ng Panginoon, dalawa o tatlo nagkatingpon dahil sa kanyang pangalan, nandun siya sa kanyang kalagitnaan. Ibig sabihin po, ito po ay simbahan. So, natuto lang tayo dun sa panahon natin ngayon kapag sinabi natin simbahan itong building na ito. Pero ang talagang kahulugan ng simbahan, mga tao mananampalataya ni Kristo. Church po, yan po simbahan, yun po talagang kahulugan niyan. Di ba si Kristo po, kahit sa bangka nga po nangangaral siya, kahit sa ilalim ng puno nangangaral siya, di ba? So, nagkakaroon lang tayo sa panahon natin ngayon na church building para komportable tayo. At yan din ang pangarap po natin. Pinag-pray ko po araw-araw na sa San Simon magkaroon po na tayo ng simbahan talaga. Yan po, okay? Kahit magtumbling-tumbling po si Nay Esther Rubeli doon. Kakatula na yung Jerry. Yan po. So, welcome po. Yan si God's Grace Foursquare Church San Simon. Under po tayo ng Foursquare. Yan. So, under po tayo ng Foursquare. Nilalagyan natin ng San Simon. So, balang araw po, pag lumaki po yung gawain sa kabila, gagawin natin God's Grace Foursquare Church San Simon 1 or Proprio. Yan, Proprio San Simon. Pag lumaki yung sa kabila, God's Grace Foursquare Church Libutan San Simon. Yan, kasi
kasi galing po kami kanina kasama po natin siya. So dahil konti pa lamang doon, hindi pa natin siya talaga masabing matalagang gawain na po. Wala pa talagang gawain. Bible study pa lang siya talaga. Yan, so katulad po ng ginagawa natin dati kinananay, Bible study. Yung sa dalawang mag-asawa na si Lola, tapos kinananay, ano pangalan? Basta meron tayong mga Bible study dati ba? Yung biyanan po ninyo. Yan. Oo, Nanay Elsa. Yan. Oo, na pinagpapalit ko ng pangalan Nanay Esther tsaka Nanay Elsa. Yan. So, praise God. Sana po kung mapanood po ni Nanay Elsa. Hello po, Nanay Elsa. Yan. So, tawag dito, yan, dako tayo sa mensahe ng Panginoon. Balakbang muna natin si Lord. Yan. So, dako muna tayo sa Word of God. Yan, dito po, sa bayan. Hindi ko pa siya na-prepare. Okay. So, bago tayo tumako sa Word of God. Okay, ewan ko po kung natatandaan nyo pa po. Ano po yung sigaw naman na nagumpay? Praise Jesus! Oh, praise God! Alam po nila, praise Jesus. Sana nandito ka. Nasa ba yun? Nasa kasi? Ay, hindi yan. Praise Jesus na. Yun. Thank God. Yan. So, praise Jesus. So, nung anniversary po natin, church anniversary, third year anniversary, ang text po natin, ang title po ng tema natin ay Praise Jesus. Purihin si Jesus sa Tagalog po. Purihin si Jesus. At tayo po ay mananagumpay. Okay? Tayo po ay mananagumpay pagkat si Kristo na ating sinasamba ay mananagumpay. Kaya po tayo po ay mananagumpay. So, kaya bilang isang mananagumpay, ang sinisigaw po natin ay Praise Jesus. Yan. Sa ating taon nito. So, praise Jesus po. Sa Tagalog po, purihin si Jesus. Yan. Kung gusto mo natin Tagalog, purihin si Jesus. At para mas madali naman, praise Jesus. Yan. Okay. Kasi yung panahon mo na to, sa panahon mo ngayon, alam niyo po ba na baby pa lang nag-i-English na. Kaya tayo po mga nakakatanda, na una, nahuli na tayo. Kaya pag-aralan na po natin, kahit konti-konti, mag-aaral tayo ng konting English para hindi naman tayo mahuli sa mga bagong generation. Tawag dito yung anak ng pamangkin ko, talagang ano pa lang siya, puro Inglesero na po. Kaya sa panahon ko ito, English ng konti-konti para di tayo nahuli. Tignan nyo po nung nag-ano po kayo, nag-fellowship po kayo sa Zambales ba yun? Zambales po, tama po. Puro English po, no? Kaya pa, konti-konti, kailangan ko kayo maturuan kahit pa paano. So, praise Jesus. Yan. Sa kasbalang araw, magkakaroon tayo ng malaking simbahan. Lahat kayo nakakotse na. Yan, di ba? Yan. So, praise Jesus. Malang nyo po, isa sa mga apo nyo na inida, yung mama, bumili ng kotse, o nakakotse kayo. Yung, malay natin si Jeric Nay, o maging engineer, o bilhin niya kayo ng kotse-kotsehan. Kotse talaga. Okay, malay mo natin. Di mo natin alam, di ba? So, pero alam ko, kapag nasa Panginoon tayo, pauunlarin niya ang buhay natin, panghawakan natin yan. So, praise Jesus, yan. So, sabi po dito sa Philippians chapter 2, verse 9 to 11, yan, dahil dito, siya'y lubusang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ibig sabihin talagang grabe. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod. Yan. So, kaya minsan-minsan po, pag-aralan po natin lumuhod po. Kasi ang talagang pagsamba po talaga sa Kanya ay pagluhod talaga. So, matagal na po natin hindi nagagawa yan. So, iniisip ko po kasi baka hindi na po tayo makatayo. Yan. So, dahil naiintindihan ko po kasi nasa edad na rin po ako, naiintindihan ko yan. Yan. So, pero paminsan-minsan po, ayan, lumuhod po tayo, lalo sa pag nananalangin po tayo bago matulog. Yan, sabi po dyan, luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa. Tayo nandito at nasa ilalim ng lupa. Ay, grabe pa, nasa ilalim ng lupa. At ang lahat ay magpapahayag na si Jesucristo ay Panginoon sa ikalalahati ng Diyos Ama. Father, we praise you and we glorify you. Thank you so much, Lord God. Salamat po sa salita niyo po sa gabing ito na aming pagbubulay-bulayan. Dalangin ko po na tulungan niyo po kami maintindihan po namin ang iyong mensahe. Hayaan niyo po, Lord, na bawat ipapahayag niyo po ay maunawaan po namin at mais sa puso, Lord God. Hindi lamang po ito
mapakinggan, kundi talagang may sa pabuhay po namin, may isagawa po namin. Kaya salamat po Diyos sa iyong kabutihan dahil nakakarinig po kami ng iyong salita. Purihin ka, sambahin ka, pasalamatan ka sa ngalan ng aming Panginoong Hesus. Amen na. Palakpak po natin si Lord. Yan. So, dako po tayo sa mensahe po. Babasahin ko po muli. Sa Filipos chapter 2 verse 9 to 11, dahil dito siya'y lubusang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon sa pangalan ni Jesus ay iluluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa. At ang lahat ay magpapahayag na si Kristo ay Panginoon sa ikalulahati ng Diyos Ama. Yan po, ako po, personally po, dati po, at hanggang ngayon po kapag natatakot po ako, nakakaramdam pa rin ako minsan ng takot, ay talagang binabanggit ko lang po yung pangalan ng Panginoon Jesus in the name of Jesus, in Jesus' name. Dumating din yung time na talagang maging sa panaginip po ay talagang na dumarating yung masamang panaginip. Isinisigaw mo lang yung pangalan ng Panginoon Jesus. Naranasan niyo na po siguro yun yung parang hindi ka makagalaw, di ba? Yung nananaginip ka, buhay yung diwa mo. Pero di ka makasigaw, di ka makagalaw. Di ba yung sa isip ko talaga sinisigaw ko si Jesus. Yan. Opo. So, yun po, naranasan ko yan. Kailan lang po, every Thursday yata, hindi ako makatulog ng diretso. Iba yung pakiramdam ko. Sabi ko, high blood na yata ako. Yung sa isip ko. Pero talagang pray, sinisigaw ko lang yung pangalan ng Jesus. Yan, Jesus. Napakahalaga din po. At yun nga po, dati po, ang sinisigaw ko po kapag natatakot ako, nabawa, dadaan ako sa isang lugar, tabi-tabi po yung sinasabi ko. Pero mula nung nakilala ko si Jesus, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Lagi na po yan ang sinasabi ko. Kasi naniniwala ako higit na makapangyarihan si Jesus kaysa doon sa mga kung sino man mga yan. Yan. Kanina lang, hindi ko binanggit doon sa, may nakita ko na isang kasama doon sa bahay nila na hindi nakikita ng iba. Yan. So, hindi ko lang pinapansin. So, pray ako sa kalooban ko. Yan, in the mighty name of Jesus. Napakahalaga po na yung pangalan ng Panginoong Jesus. Kasi sabi nga po dito, binigyan siya ng pangalan higit sa lahat ng pangalan. So, talakayin po natin. Ano nga ba ang sigaw ng mananagumpay? At ang sinisigaw natin ay... Lakasan natin! 1, 2, 3! Praise Jesus! Amen! So, yan po yung pinaka-tema po natin sa ating church anniversary, sigaw ng mananagumpay, Praise Jesus. Ano nga ba ang ibig sabihin ng Praise Jesus? Bakit nga ba natin pupurihin si Jesus? Yan. Sa 1 John chapter 5, verse 45, sapagkat napagtagumpayan na ng mga anak ng Diyos ang sanlibutan. So tayo po ay mananagumpay. Napagtagumpayan na daw po natin ang sanlibutan. At tatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Alam niyo po yung pananampalataya, itong pananampalataya na kung saan naniniwala tayo si Kristo ay Panginoon. Di ba? Pananampalataya na kung saan lahat ng sinasabi ng Diyos, ito'y mangyayari, ito'y totoo. Kahit hindi pa natin ito nararanasan, alam natin mangyayari yan. Pinangahawakan natin, yun yung pananampalataya. At ang pananampalataya, nangyayari yan dahil sa pakikinig natin ng kanyang salita. Okay, sabi po dito, sinong nagtatagumpay lamang sa sanlibutan? Ang sumasampalataya na si Jesus ay anak ng Diyos. Kaya kung ikaw ay mananampalataya, ang sinisigaw natin, Praise Jesus. Amen! Praise ka, malaman natin si Lord. Yan, si Jesus. Yan. So, yung po totoo po yun, dati po nung di pa ako mananampalataya, yun ang sinasabi ko, nagtabi-tabi ko. Pero, di ba, binabaliktad pa yung mga damit po natin. Pero nung nakakilala ko kay Lord, naniniwala ko higit na makapangyarihan si Jesus kahit kanina pa man. Sinisigaw ko lang in the mighty name of Jesus. In Jesus' name, in Jesus' name. Kapag nananaginip ako ng hindi maganda, in Jesus' name, in Jesus' name. Yan. Okay po. So, ano ang gagawin ng isang mananagumpay? Di ba tayo, sabi nga po, yung nananampalataya kay Kristo ay mananagumpay na. So ano ba ang gagawin ng isang mananagumpay na mananampalataya kung ikaw ay mananampalataya ni Kristo? Number 1, sabi po dito, parade His name. Alam niyo po yung parade, pinaparada.
Nakakita na po ba tayong parada? Di ba may mga nagpaparada, yung sabihin ka ng parada. Yung kanyang pangalan, bakit? Kasi siya'y powerful. Makapangyarihan ng pangalan ng Panginoon. Kaya nga sinisigaw natin praise Jesus kasi makapangyarihan ng kanyang pangalan. Sabi po dito, at ang lahat ay magpapahayag na si Jesucristo ay Panginoon sa ikalulahati ng Diyos Ama. Ipapahayag. Ibig sabihin, pangangalandakan mo. Yan. Okay, kaya marami mga tao na humahayo, lumilibot. Diba? Lumilibot sila, nag-house sila, pupunta sila sa mga tao, sa mga bahay-bahay. Ipinapangalandakan nila ang pangalan ng Panginoong Hesus. Ako'y mananampalataya at nais ko po kayo na maging mananampalataya ni Kristo. Pare this name. Ipangalandakan. Sabi nga ng Panginoon, humayo tayo eh. Diba? Humayo tayo. Kung natatandaan niyo po, isa sa mga natapik po natin, pinag-aralan natin, yung mga tao sa Tower of Babel. Di ba ayaw nilang maghiwa-hiwalay? Gusto nila magkatipon-tipon na lang. Di ba hindi nagustuhan ng Diyos? Ano ginawa ng Diyos? Pinag-iba-iba nila ang kanilang mga lingwahe, kanilang mga salita. Dahil doon hindi sila nagkaintindihan. Kasi gusto ng Diyos sa kanila, maghiwa-hiwalay. So, humayo. Yan. So tayo po, kailangan po tayo umahayo. Umahayo na kung saan, sabi nga po, pinaparada natin ang kanyang pangalan. Pare this name. Kasi makapangyarihan, kailangan malaman ng tao na ang pangalan ng Panginoong Hesus ay makapangyarihan. Kasi, tingnan niyo po yung mga tao, dami nilang tinatawag na pangalan kapag sila'y nananalangin. Diba? Sino po dating tinatawag yun ay kapag kayo ay nananalangin? Kapag kayo ang tawag dito, kabayong yung mga gano'n, di ba? So, o kaya kung sino-sino mga apo-abukay na tinatawag ninyo, di ba? So, kailangan malaman ng mga tao na mayroong makapangyarihan na pangalan at yun ay si Kristo, si Jesus. Di ba may mga tao na pag dinalangin sila sa pangalan ng Panginoong Hesus, gumagaling sila. Kasi makapangyarihan ng pangalan ng Panginoong Hesus. Natatandaan ko tuloy ito. Totoo to. Kabukol ako sa 4th year dito. Ang bigas na pa. Bukol siya, malaki. Talagang ginagawa ko lang, Jesus name, Jesus name, Jesus name. Hanggang sa nawala siya. Nilagnat pa ako noon eh. Nagtatrabaho pa ako sa Jollibee noon. Sa isang fast food. Nagtatrabaho pa ako. Tapos, sabi ko, bakit ang sakit ng dito ko ako? Hanggang sa umuwi ako, nakita ko may malaking bukol dito. Noon, sabi ko, ano kaya to? So yun po, hanggang sa pinagpupray ko po, pinost ko siya noon eh. Tapos meron nag-comment, meron tumawag sa akin. Sabi, tumawag sa pastora siya. Sabi, sabay tayong manalangin, pinag-pray namin. Unti-unti naglalaho siya. Kaya, the name of Jesus is a powerful name. Makapangyarihan ang pangalan ng Panginoon. Amen? So kung natatakot ka, manalangin ka sa pangalan ng Panginoon, ipangalandakan mo sa mga tao na meron kang Kristo na makapangyarihang naging kanina paman. Amen? Praise God. Palapakan natin si Lord. John 14 verse 13 to 14, sabi dito, at anumang hilingin ninyo sa pangalan ko, ay gagawin ko. Sa pangalan ng Panginoon, upang balhatiin ng Ama sa pamamagitan ng anak, kung hihiling kayo ng anuman sa pangalan ko, ito'y aking gagawin. Sa pangalan ng Panginoon. Huwag tayong tatawag kay Apo-Apukay. Opo, kung sino man po si Apo-Apo. So tawagin po natin yung pangalan ng Panginoong Hesus. Higit, sapat na ang pangalan ng Panginoon at higit na makapangyarihan si Jesus kanino pa man. Amen! Praise God! Hallelujah! Okay. Praise Jesus. So I hope po meron tayong natututuhan dito po sa Gawa chapter 3. May pangyayari dito. Sabi po dito, minsan nagpunta sina Pedro at Juan. Si Pedro at Juan po ay mga kilalang disipulo ng Panginoon. Tama po ba? Sa templo, alas 3 ng hapon. Alam niyo po yung alas 3 ng hapon? Okay, alas 3 p.m. tapos medyo mapali po. Di ba? So, okay? Sa pintuan ng templo na tinatawag na, okay, oras ng pananalangin. Tingnan niyo po, alas 3 ng hapon ang oras ng pananalangin. So yung mga tao pala dito, kapag alas 3 po pala, pag saktong 3, na mananalangin na po pala sila. Baga automatic na yon. So, sa pintuan ng templo, mayroong church din po doon. Ayan, sa pintuan ng templo, na tinatawag na pintuang maganda, ay may isang lalaking lumpo mula pa noong
Ito'y silang. Dinadala ito sa templo araw-araw upang mamalimos sa mga tao pumapasok doon. Kasi kapag ikaw ay lumpo, kapag ikaw ay widow, ibig sabihin wala ng asawa, ang tanging pwede magtrabaho mo na lang, mamalimos. Kapag ikaw ay bulag, mamalimos. So yung mga tao, karamihan sa mga ganito, sa tao doon, ganyan ang kanilang ginagawa. So, dinadala siya sa templo araw-araw upang mamalimos sa mga taong pumapasok doon. Nang makita nito sina Pedro at Juan na papasok sa templo, siya humingi ng siguro, sabi po, palimos po, maawa po kayo sa taong lumpo, ganyan po. Siguro dumaan sila ganyan, di ba? Nakakita na po ang ganyan sa mga simbahan. Dati noon maraming ganyan. Naranasan ko yung bata po ako. Gawin ko lang kung ngayon meron pa mga ganyan sa mga simbahan. May mga talaga nagpapalimos. Iba nga, nagtitinda. Ayan. So, kung may dumaan, dumaan sila Pedro at Juan, itong taong to, palimos po. Yan ang kanyang sinasabi. Tinitigan siya ng dalawa at sinabi ni Pedro sa kanya, tingnan mo kami. Yung talaga, kami. Yan, talagang ano siya. Human siya, human. Tumingin nga siya sa kanila sa pag-asang siya'y lilimusan. Ngunit sinabi ni Pedro, wala akong bilang o ginto. Ngunit kung ano ang meron ako ay siya kong ibibigay sa iyo. Sa pangalan ni Jesucristo, taga Nazaret, tumayo ka at lumakad. Yun lang kanya sinabi. Hinawakan niya sa kanang kamay ang lumpo at itinayo. Noon di lumakas ang mga paa at bukong-bukong ng lalaki. Amen. Palakpakan natin si Lord. Na-imagine niyo po yung pangyayaring yun? Wala daw sila maibigay. Wala siguro pera. Pero sa pangalan ng Jesucristo na taga Nazaret, tumayo ka. So, ibig sabihin po sa pangalan ng Panginoon Jesus, eto po, palakso itong tumayo at nagsimulang lumakad. Nakalakad po yung lumpo. Mula nung isilang siya, lumpo na siya. Pumasok siya sa templo kasama nila. Naglalakad, dumulundag at nagpupuri sa Diyos. Nakita ng lahat na siya naglalakad na nagpupuri sa Diyos. Nang makilala na lang siya ang pulubing dating nakaupong namamalimos sa pintong maganda ng templo, namangha sila at nagtaka sa nangyari sa kanya. Di ba madalas po wala tayong maibigay na tulong sa mga tao dahil wala din naman tayong pera. Pero meron tayong Jesus. Pwede pala natin ibahagi si Jesus. Pwede natin ipamarada si Jesus, yung pangalan niya. Amen! Di ba? Marami pong nangangayon. Ito po, dati yung mga disciple ko, si Mabel, yan, hello. Talagang kasi yung mga doon, yung nasa Mora kami, grabe naman yung kanilang talagang pagsunod sa pastor po nila. Sinabi ko sa kanila, yan talagang sama kayo. Lumalakad po kami sa kalsada. Kung sino man makita po namin sa kalsada, pwede po ba namin kayong pag-pray? Pag-pray lang namin. Yun po, hanggang sa may mga tao na nakahanap kami ng iba Bible study, pumapayag siya. Kaya lang minsan kasi yung mga tao nakakaranas sa kagalingan, kaya lang matigas lang talaga ang ulo. Di ba parang ganito yan? Halimbawa, si Mark na lang, si Mark, halimbawa, may sakit siya. Sabi ng doktor, wag kang kakain ng ganito. Matigas ang ulo. Ito na nga lang ang favorite ko, kain ko pa kakainin. Ayaw pa rin niya. So, paano po gagaling yun? Di ba? Kaya gumaling siya. Mamaya-maya kakainin na naman niya. So, yun po yung ibig sabihin po natin dito, di ba? So, marami lang talagang mga naranasan, mga nakilala namin, matigas lang talaga. Nakaranas, ang dami po. Talagang that time, nakaranas ng himala mula sa Panginoon. Yung oras na yon, marami. Meron din naman di ka agad-agad doon bumalik. Meron din po. Yan. Pero marami po yung kaagad na nakaranas sa kagalingan. Hindi po kami, kundi ang Diyos po ang nagpagaling. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Pwede po natin matanggap yan. Sabi nga po, yung mga mananampalataya ni Kristo, kapag tinanggap mo ang banal na Espiritu, pwede kang magkaroon ng ganyang kaloob. Iba-iba yung kaloob na pwedeng ibigay sa atin. Pero pwede ka rin magkaroon ng ganyan na kaloob. Yan. Iba-iba nga lang. Kasi hindi naman lahat po para-parehong kaloob. Merong kaloob na nagpapahayag ng salita, merong mga kaloob na tawag dito, naglilingkod, nagsiserve sa mga tao. Yes po, yung pinagsisilbihan niya, parang masaya siya na pinagsisilbihan yung mga lingkod ng Diyos. Meron pong ganong kaloob.
Yan, iba-iba po. Meron talagang yung kaloob ng himala. Yung that time, yung halimbawa, lumpo talaga siya. Biglang naging maayos yung paa, himala yun. Yung patay na buhay, himala. Yun naman, meron namang kaloob na kagalingan. Yung mga sakit, pinag-pray niya sa pangalan ng Panginoon, gumagaling. Gift of healing. Yan, iba-iba po. Pero ang pinakamalaga dito, makita natin, pinapangalandakan natin ang pangalan ng Panginoon. Diba? Tignan po itong taong to. Dahil sa pangalan ng Panginoon, nakaranas siya ng kagalingan. Amen! Natatanda ko noon. Namasyal ako nabit na natin siya, naging speaker natin siya sa anniversary natin. Dumating ako sa bahay ko nila, talagang nandun ako. Nag-aaway-aaway sila. Biglang sumingit yung ating niya. In Jesus' name! Nanahimik lahat. Kasi yung kaaway kumikilos sa oras na yun. Kumikilos. Kaya ang ginawa ng ating niya, mananampalatay ating in Jesus' name, lahat nanahimik. Naging pipi, lahat nahimik. Opo. Kaya po, makapangyarihan ng pangalan ng Panginoon. And then recognize His name. Pag sinabi po natin i-recognize, kilalanin natin ang Panginoon, ang pangalan ng Panginoon. Kilalanin mo siya. Sabi po, ang lahat ay magpapahayag na sa Kristo kay Panginoon. Sa kalulahati ng Diyos Ama, kilalanin mo ang pangalan ng Panginoon. And then, kilala mo talaga si Jesus. Kilalanin mo siya. Sino ba si Kristo? Bakit ko ba siya ipapahayag? Ano ba ang meron sa pangalan ng Panginoon? Sino kung bless mo siya? Kapag nagpupuli ka, kapag sumasamba ka, kilalanin mo ang kanyang pangalan. Amen? Ano man natatamo natin sa buhay, dapat lagi natin ibinabalik sa kanyang pangalan. Because of Jesus. Amen. Kasi mabuti ang Panginoon. Matthew 18 verse 20, sapagkat saan man may 2 o 3 nagkatipon sa pangalan ko, naroon ako kasama nila. Katulad po nito. 2 o 3 nagkatipon sa pangalan ko, sa pangalan ni Jesus, nandito siya. So ibig sabihin, nire-recognize natin, kinikilala natin ang pangalan ng Panginoon. Ibig sabihin, naniniwala tayo, nananampalataya tayo, kasama natin si Kristo sa oras na ito. Hindi lang natin alam, baka nandyan siya nakaupo. Pero kasama natin siya. Yan ang panghawakan natin. Malay niyo po, katabi niyo po pala. Di ba ako yung nasa likod niyo lang? Pero mahalaga, sabi ko din, kasama natin siya. Kasama natin ang kanyang presensya. Kasama natin ang Panginoon. Kaya yung mga, halimbawa, yung mga nakikita niya, ay natutulog lang siya, sabi niya. Okay, so yun po. So kasama natin ang Panginoon. Wait lang po, no? Yan, so wait lang, yung background natin natapos na. Yan. Okay. So nakatayo dito. Okay, praise God. Yan. Saan na tayo? Dito tayo. Okay. So dito naman tayo, authorized name. So tatlo muna tayo, bukas na lang po uli. So medyo madami po yan. Nakatatlo na tayo. Parade his name, dito, recognize his name, and then authorize name. Allow him. Ibig sabihin, allow him. Hayaan mo siya. Hayaan mo ang kanyang pangalan. Hayaan mo si Kristo. Kumilos, hayaan mo siya. Sabi nga po sa Gawa chapter 4 verse 12, sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Yung authority, nasa kanya. Yung kaligtasan, kaya tayo maliligtas dahil kay Jesus. Kaya tayo ligtas dahil kay Jesus. Hindi kung kani-kanino po. Dahil sa Kanya. Kaya hayaan po natin siyang kumilos sa buhay natin. Hayaan natin siyang maghari sa buhay natin. Allow Him po. Bigyan natin siya ng otoridad. Hayaan natin siya ang magmaneho ng buhay natin. Hayaan natin siya ang siyang mag-direct ng buhay natin. Kasi siya may authority sa buhay natin. Di ba napag-aralan po natin yung buhay natin, hindi natin alam hanggang kailan, di ba? Lahat tayo dadaan sa kamatayan. Pero hayaan natin habang tayo nabubuhay, siyang kumilos sa buhay natin. And then, allow Him, allow Jesus.
Amen. So sabi po dito, gawa sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos. Kaya po tayo maliligtas dahil kay Jesus. Hindi dahil sa mga ginagawa natin. Yes, tayo po ay ligtas na kaya tayo gumagawa ng mabuti. Pero ang pinakadaan ng kaligtasan dahil sa tayo ay nanampalataya kay Kristo. Amen? So, ayan po natin siyang kumilos sa buhay. Allow Him. Hallelujah. At sa gabing ito, men, ayan po natin si Kristo sa ating pananalangin ang siyang may taas. Amen? Sige po tayo po ay tumayo at manalangin sa Panginoon. Thank you, Jesus. Oh, we praise you, God. Sige po, manalangin tayo. Sige po, i-recognize po natin ang pangalan ng Panginoon. Huwag po tayong mahiya. Ipangalandakan mo ang pangalan ng Panginoon. Ipangalandakan mo na ikaw ay mananampalataya. Sige po, ibukahan niyo po ang mga bibig ninyo. Ipahayag niyo po ang kabutihan ng Panginoon. Manalangin po tayo. Ipanalangin po natin ang ating mga kapatid. Ipanalangin po natin ang ating mga pamilya. Ipanalangin niyo po kung ano man po yung mga kailangan niyo po ng kagalingan. Yung mga pamilya niyo po ba, kailangan po ng kagalingan. Ipag-pray niyo po sa pangalan ng Panginoon sa Kristo na taga Nazaret. Sabi nga po ni Pedro at ni Juan, sabi po dun sa lumpong yun, sa pangalan ni Yesu Kristo. Yan, makalakad ka. So yung mga, pag-pray po natin yung mga, alam po ninyo na may karamdaman po, kayo po may karamdaman, hawakan niyo pong bahagi yun at sabihin niyo, in the mighty name of Jesus, mawala ka sa pangalan ng Panginoon Jesus, gagaling ka, in the mighty name of Jesus, sabihin niyo po, hallelujah, hallelujah. Ipag-pray niyo po yung mga pamilya po natin. Ipag-pray niyo po, Lord God, I pray for my sa nanay ko. Lord, I pray, Lord God, bigyan niyo po siya ng kalakasan, pangangatawan, Lord God, kaligtasan din po sa mga pamilya sa nanay niya, sa mga kapatid. At Lord, ipag-pray din po natin yung mga pastor. Ipag-pray niyo po yung pastor po ninyo. Sige po, pag-pray niyo po, wag po tayo pong mahiya sa Panginoon, lumapit tayo ng buong pagpupunyagi. Ipangalandakan natin na tayo mananampalataya. Ibuka po natin ang mga bibig natin. Magsalita po tayo. Sabihin po natin sa Panginoon. Kasama po natin si Jesus. Kasama po natin siya. Hallelujah. Sa ngayon naman po, ipag-pray po natin. Hawakan po natin yung balikan po ng katabi natin. Kung may katabi po kayo, hawakan niyo po ang kanyang balikan. Ipag-pray niyo po. Sige po, ipag-pray niyo po ang bawat isa. Lord God, sa lahat ng mga nag-aaral, nananalangin po ako na makapagtapos po sila ng pag-aaral. Lord, kayo po ang mag-sustain ng kanilang mga pangangailangan. At Lord God, na tuloy-tuloy po ang kanilang pag-aaral po hanggang makatapos po, hanggang sa maging professional pa po sila, Panginoon. Lord, matupad po ang kanilang mga pangarap. At sa lahat po ng mga kasama po namin dito, Lord God, pagtuloy po silang bigyan ng iba yung kalakasan, pag-asa, kagalakan, Panginoon. Hallelujah. Lord, mag-multiply po sila, Panginoon. Dumami po yung mga mananampalataya, Lord God. Dumami po yung mga kasama po namin na talagang tapat na naglilingkod, Panginoon. Darating araw, Lord God, naniniwala kami, Panginoon, makompleto po yung mga musician, Lord. At habang po wala pa po kami mga kataminan, Lord, hayaan niyo po, Panginoon, na pag-aralan na po, Lord God. At matuto po, Lord God, ihandaan niyo po ang bawat isa nang sa ganoon kapag meron na kami talagang simbahan, Panginoon. Lord, makompleto po yung mga kagamitan, Lord. Hallelujah. Marami na kaming kasama mga manggagawa, Panginoon. Lord, I pray, padami ng padami yung mga mananampalataya dito. Maging din po sa mga bawat bahagi ng San Simon ng Tiwala ko, Panginoon, magkakaroon ng simbahan sa bawat bahagi, bawat baryo po ng San Simon, Lord God. Malawak po ang San Simon. Naniniwala po ako dadami ang mga simbahan po dito sa San Simon, Panginoon. Salamat po, God. Ganun din po sa labas po ng San Simon. Salamat po, God, sa mga kasama ko po sa gabing ito. Dinadalangin ko po ang bawat isa kasama ng kanilang buong pamilya, ang pagpapala mula sa inyo. Kalakasan, katatagan, kagalingan na nagmumula sa in the mighty name of Jesus. Ganun din po, Panginoon, pagtulong mo silang bigyan ng kagalakan sa paglilingkod sa inyo. Nawa, Panginoon, may bahagi po namin ang iyong pangalan sa ibang tao, Panginoon. At patuloy kami magpupuri na kami mananagumpay, na patuloy namin pupurihin ang iyong pangalan
pangalang Panginoong Hesus. Kami yung mga mananampalataya, kami yung mga tagasunod, at hindi namin ito ikahihiya, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa kabutihan. Salamat po, Lord God, sa gabing ito. Lord, ano man po yung mga prayer request po nila, dalangin ko po, narinig niyo po ang kanilang mga dalangin, Panginoon, at itinataas ko po yung mga panalangin ito. At sa mga kapitbahay po namin, mga kapitbahay po ni Nanay Nita na nakakarinig ng iyong salita, dalangin ko po ang pagkilos niyo po sa kanilang mga buhay, sa kanilang mga pamilya. Pagmuli po, Panginoong Kristo, ang ikaw maging sentro ng kanilang mga buhay. Salamat po, O God. Continue to bless this house, O Lord God. Bless this place, O Lord. Sa lahat ng bahagi ng pamilyang ito, ng tahanan ito, pagpalain niyo po, Panginoon. Maraming salamat po sa lahat po ng mga pamilya po ng bawat isa, magulang, mga kapatid, Panginoon. Pagpalain niyo po, Lord God. Ano man po mga problema, ginagawa ng kaaway, Lord God, wasakin niyo po ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. In the mighty name of Jesus. Lord, salamat po sa iyong kabutihan. Salamat po, Panginoon, sa iyong pagmamahal. You are a great God, and we worship you. We praise you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Salamat po, Lord God, napakabuti mo. Kayo na pong bahala sa aming Panginoon. Ingatan niyo po kami, Lord God, at patuloy kang maghari, mag-usap, Panginoon. Protection niyo po kami laban sa anumang gawa ng kaaway. Hallelujah. At patuloy niyo kami gamitin sa kalalawak ng iyong kaharian. May bahagi ang iyong mabuting balita. Makapagturo, makapag-disciples pa, Panginoon. Makapag-invite pa, Panginoon. Salamat po, Diyos. Salamat po, God. You are so good. You are a great God. We honor you. We praise you. We glorify your name, Lord God. In Jesus' mighty name. Lahat po ay magsabi na Amen. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Thank you, God. Thank you po. Sige po tayo po makakaupo. Praise God. Hallelujah. Salamat po. And I hope po na natuto po tayo. Amen. So praise God. So, panghawakan po natin yung mga prayer po natin na sinagot niya ng ating Panginoon at patuloy niya sasagutin ng ating mga panalangin. Amen. So every time po, lagi na lang po natin isigaw o sabihin po ang pangalan ng Panginoon. Hallelujah. Praise Jesus. So dako po tayo sa ating pagkakaloob naman. Yan. So, dapat tayo sa ating offering at ihanda po natin yung mga kaloob natin. Yan. Thank you, Jesus. Ay, dito pala. Joyful, sir. Joyful. Pray muna tayo. Sige po, hawakan mo natin yung ating mga kaloob. At tayo po ay manalangin. Father, we praise you, we glorify your name. Thank you so much, Lord God, sa mga blessings na to na aming ibibigay pagkakaloob na ba, Panginoon, mapangiti ka namin. Ito po yung masaya po kami na gagawin po namin ito. At naniniwala po na ibabalik niyo po sa amin ito ng sobra-sobra. Grabe, Panginoon, ng mga pagpapala. Sabi niyo nga po, liglig, umaapaw na pagpapala. Kaya salamat po, Lord God, sa iyong kabutihan, sa iyong pong papuri, sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Yan namin. Sige po tayo po yung magbigay. Thank you so much po. So, bukas po. Ayan. So, Sunday service po tayo. Sige. Sunday service po tayo bukas. So, 9 or 9:30 po. Ayan. So, asahan nyo po, maaga po. Ayan, lagi naman po tayo, di ba, maaga na tayo mula nung ano po. Nag-start po yung ano natin. 9 o'clock or 9:30, nag-start po tayo. So, bukas po, yan, kita-kita po tayo muli. Palakpan po muna natin sa Lord. Yan, so sa November 30, retreat po. Actually po, meron po ngayong youth fellowship, kaya lang din tayo nakasali. Yan, so medyo malayo, wala naman po tayong sasakyan. So, yun po. Pero po, sa November 30, ating retreat, maganda po yun. So, sa lahat po ng lalo na sa mga pagkatapos sa Sunday service yung ginagawa natin, yun po. So, tawag dito, journey yan. So, yun po. And then, bandang December na lang natin pag-usapan about sa mga Christmas party na ginagawa natin dati, regular na ano po, dati po. Yan, so December po yan. So sa retreat po, baka makakasama po natin si Nanay Lily, yung dumating po dito ng anniversary. Yan po, so baka makasama niyo po yun. Yan, so marami po mga nanay, mga lolo na nag-a-attend po doon. Pero siguro po, 80% mga kabataan, tapos 10% o 90% mga kabataan, 10% mga nanay, tatay, no? Mga konti lang. Marami rin, hati yata, pero mas marami yung mga kabataan na nag-a-attend ng retreat, no?
Yan po. So, mas matin yung youth camp kasi may mga exercise yun, may mga palaro yun. Yung sa retreat, talagang more on babad ka sa Panginoon. Di ba? Ganun din na, di ba? Okay. So, at least may experience po yung retreat at mag-araw tayo balang araw, magkaroon din tayo ng retreat dito, no? So, yun po. So, yun po yung parang retreat na yun, magbibigay sa inyo ng more power na maglingkod sa Panginoon, yung retreat na yan. Kaya, pag-pray po natin, yan, yung mga kasama po natin, nagsisavings na po sila, nag-iipon na sila. Kaya, mag-ibon po tayo. Yan, so, and then po, ay mag-prepare, so yun po, basta, kahit yung entrance lang, yan, pag-prepare natin po yun. So, salamat po sa ating Panginoon, tayo po lahat tumayo para sa ating pangwakas sa panalangin. Akala ko si Jay na magpo-closing. Gusto mo? Ikaw, gusto mo? Gusto mo closing? Okay, praise God. Kung tayo manalangin. Okay. Lord, maraming salamat po sa iyong kabutihan sa katagumpayan po ng gawain ito. Salamat po, sinamahan niyo po kami mula sa umpisa po ng prayer meeting. Salamat po, lagi niyo po kaming pinagsama-sama para po manalangin. Sabi niyo nga po, napakalaga po ng pananalangin kasi kailangan po ng simbahan ito para mas manatiling matatag at buhay at malakas, Panginoon. Naniniwala po kami sa pamamagitan ng panalangin, napapakilos po namin yung mapagpalang kamay. At salamat po sa natutuhan po namin sa gabing ito na sa pamamagitan ng iyong pangalan, Lord God, na makapangyari ang pangalan, pwede mapangyari yung mga imposibleng bagay. Kaya maraming salamat po. Ingatan niyo po ang bawat isa sa ngalan po ng aming Panginoong Hesus. Ilayo niyo po sila sa anumang kapahamakan at pagkuli kang maghari sa aming mga buhay. Salamat po. Tayaan niyo po, Panginoon, sa pag-uwi po ng bawat isa. Pag talagang binago niyo na po kami at iba na rin po yung sitwasyon sa mga bahay po namin. Salamat po, God. Pinupuri ka namin, sinasamba, pinapasalamatan sa ngalan ng aming Panginoon Hesus. Lahat po ay magsabi lang. Amen. So maraming salamat po. God bless po. Kita po tayo bukas ng umaga. Ano po? Opo, mga tapos. Opo, kasi kami po talaga yung mag-guide po. Ng magluto malita. Kami nga doang dahil may retreat niya yung